melhor forma. Ngayong araw nga may magpapagawa na naman sa atin ng Mio i125. Sabi nga nung may kanya ipaparefresh siya daw tong motor niya kasi nga 1 taon na rin naman mula nung binuo ko to. Nakatagalan nga ng motor na to ay talagang sumuko na nga rin yung block niyan, pero hindi pa naman siya sirang-sira talaga, tumuusok. Talagang medyo maingay lang at ayaw naman nung may kanya yon. Gusto niya palitan na lang ng bagong block kasi nga steel bore lang din naman yung block na nilagay namin dyan, kaya pagpapalit na lang ulit din kami. Hindi na nga rin namin pinatagal at ibinaba na nga kagad namin yung makina. Tinutulungan na lang din ako dyan nung may kanya dahil marunong naman yon. Ako na lang mamaya magta-timing nung lahat. Motor nga na yan ay sobrang layo na rin naman nung natakbo, kaya nga kailangan na rin namin palitan yung block. Yung sunog nga nung head niya ay okay naman, maayos naman, wala namang problema. Yun lang talaga, magpapalit lang ng block yung may kanya. Pagbili nga namin ng bagong block ay steel bore nga to, ay kagad nga namin hinoning to para hindi masyadong maganit yung piston niya kapag pinaandar na namin. Hindi masyadong ganun katagal yung pagpapalapat namin ng piston para makibirit niya rin kagad. Pagkatapos ko ang ihoning niya na ito na nga yung kinalabasan niya, sobrang smooth na nga nung pagbaba ng piston na yan. Itong sakto nga lang yan para hindi nga masyadong magasgas yung piston nito kapag ka nag-break-in tayo. Katapos nga natin mag-honing ay tatabasan naman natin ngayon yung block niya para pataasin natin ng konti yung compression. Nga medyo mataas nga yung deck height nitong block na to, kaya nga babaguhin natin yon. Tatabasan natin kahit 1mm lang para mas gumanda yung compression niya. Hindi ka nga rin magpatabas dito ng block kung nagseset up ka nga ng motor. Available na nga yan dito sa may shop. Kung gusto mo tabasan kahit block pa yan ng NMAX, Aerox, Click o kaya Mio Sporty. Katapos nga nun, nagtabas nga tayo kaya nga lumiit yung deck height natin. Ngayon ay magtatabas lang ako ng konti dito sa may valve pocket niya. Lakihan nga lang natin konti yung valve pocket niyan kasi nga para sigurado tayo. Sinukat naman na natin yan kanina, kaya lang medyo malapit nga yung valvula, kaya magtatabas lang tayo ng konti para swak na yun mamaya. Kasi nga kapag hindi nga tayo nagtabas dyan ay baka nga umumpog yung valvula dyan at baka sumabog pa dahil nga maliit na nga yung deck height nito. Available na nga rin yung valve pocket dito nga sa shop natin, kaya pumunta lang kayo dito para sa mga builder din na kailangan magpa valve pocket. Dalhin nyo lang dito, madali lang natin gawan ng paraan yan. Ito nga yung itsura nya habang binavalve pocket, maayos na nga yan at sobrang okay nga nung machine natin na pang valve pocket dyan. Pagkatapos nga natin i-valve pocket dyan ay ito na nga, bubuin naman na natin dahil ayos naman na to lahat, kaya wala na tayong ibang papakitang proseso, puro linis lang naman yung ginawa natin dyan. Pagkatapos nga natin i-refresh yan ay nagpalit na nga rin tayo ng manual tensioner at stock pa rin yung manual tensioner nyan. Pagkatapos nga natin ayusin ay easy start lang naman to, kaya yan okay na siya, umaandar na ngayon, pwede na natin i-test drive. Usok nga lang konti yan dahil nga naglagay nga tayo ng langis dun sa may piston para hindi niya magasgas, pero mawawala rin dapat yan. Pa-break-in pa at ipapalapat muna yan ng mabuti para nga mas ayos na, mas okay na yan kapag natapos na yung break-in niya. Pagkabuo nga ng motor na yan, ito na, tinesting niya na nga kagad, okay naman. Toda melhor forma.